Father in heaven, in the name of Jesus, God, all glory belongs to you. Ikaw ang aming pinapasalamatan sa umagang ito at ginising mo kami, Panginoon. Lord, nagpapakumbaba kami sa iyong salita. Baguhin mo kami through the Word of God, through the Holy Spirit. Ma-apply namin ito, Panginoon. Isagawa namin to at ma-share namin to sa iba. God, baguhin mo kami at makita ang liwanag sa buhay namin. Patawarin mo kami sa lahat ng mali namin nagawa, Lord God. Ang mga pagkukulang namin sa salita mo, patawarin mo kami. We plead the blood of Jesus Christ over us here in Jesus' name. Kung nagawa ng kaaway, nire-revoke namin sa pangalan ni Jesus. Lord God, yung mga kapatid namin, patuloy ka lang ipuwin, Lord God, na mag-join. Thank you, God. We love you. We thank you, God, in Jesus' name. Amen. Topic natin ngayon ay love your enemies. February ngayon, no? So, love month. Madalas natin pinag-uusapan ay siyempre love, 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 love. Madaling umibig, madaling magmahal. Lalo na kung ang mamahalin natin ay mahal din tayo. O kaya yung mga mabubuting tao, yung mga gumagawa sa atin ng mabuti. Yung mga taong binibigyan tayo, ina-appreciate tayo, madali silang mahalin. At madalas, sila yung mga tao na madalas nating minamahal. What if, okay, paano kung ang Diyos, okay, isang araw tapigin tayo. Hey, Brother Reggie, gusto kong mahalin mo yung tao na to. Tapos na-shock ka, no? Ha? Lord! Okay. Mahirap mahalin yung mga taong hindi ka mahal-mahal. Tama po ba? Okay. Sino dito nadadalian lang? Mahirap man talaga eh. Yung taong siniraan ka sa office. Yung taong physically, sinaktan ka. Right? May ilan pa nga po, habang buhay, tinatatak sa utak yung mga bagay na yun eh. Marinig lang yung pangalan ng tao na yun, lumalaki na yung alam mo yun, tenga, nagiinit na yung tenga. Okay. Lalo na pag nakita pa personally, no? Okay. So, yun po yung pag-usapan natin ngayon. How to love our enemies. Pag sinabing enemy dito, hindi to si Satan na. Okay? Hindi ito yung demonyo. Ito po yung mga taong um, nag-persecute sa atin. Ito yung mga taong okay, hindi maganda yung attitude towards us. Ito yung mga taong inaaway tayo, chinichismis tayo, sinisirahan tayo sa ibang tao kahit di naman totoo. Ito yung mga taong sinaktan tayo physically, okay, in-abuse. Sila yung mga tao na yun, mga kapatid. At ito po ay tinuro ng Biblia, tinuro ng Panginoong Jesus na dapat minamahal natin sila. Kahit gaano man sila kasama, ano man ang ginawa nila, they deserve love. Okay? I understand na mahirap. Okay? Naunawaan ng Panginoong Jesus na mahirap. Pero dahil sinabi niya, mangyayari ito. Lahat ng sinabi ng Panginoong Jesus ay posibleng mangyari. Amen po ba? Pag sinabi niya, ibig sabihin, posibleng mangyari. Tutulungan naman tayo ng Panginoon. Pero dapat maging intentional tayo sa pagmamahal sa kanila. We need to love our okay, most enemy. Sino man siya, ano man ang relationship niya sa'yo. Okay? Ang pinakamahirap mahalin ay yung taong very close sa'yo, no? Let's say family members. Bilang all of a sudden, no, nagbago yung pananaw sa'yo. Let's say, very, very close friend mo, best friend mo for 10 years, 20 years, bilang okay, one day, umangit yung tingin sa'yo. Okay? May mga reasons bakit yung mga tao ganun sa atin. Alright? Um, in Christian context, may mga tao na ginaganta because of jealousy, because of persecutions. Okay, may mga reasons. Family members, baka may ginawa naman tayo masama. Hindi lahat ng persecutions kagagawan ng tao. Minsan kagagawan ng iba. Minsan kagagawan din natin. Inaaway tayo ng ilang tao because of our attitude.
So, ngayong araw na 'to, pag-uusapan natin, okay, tutulungan tayo ng Biblia paano mahalin ang mga tao na 'yon at paano makipagkasundo sa kanila, paano maayos, paano ma-restore ang relationship, at paano maging ilaw sa kanila. Amen? At maging ilaw tayo sa kanila. So, ito po yung ating Bible verse. Ibuklat po natin ang mga Biblia natin. Kahit anong version po yan. Basahin po natin sa Matthew chapter 5 verse 44. Okay. But I say unto you, ang Panginoong Hesus po nagsasalita dito, love your enemies. Bless them that curse you. Oh, grabe, no? Do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Grabe. Okay, isa-isahin nga natin. Sinabi ng Panginoong Hesus to, I say unto you, love your enemies. Mahalin ang iyong kaaway. Sino man siya. Okay? Bless them that curse you. Pagpalain po natin yung mga taong sinusumpa tayo, minumura tayo. Okay? Pag minura tayo, huwag natin mumurahin pabalik. Okay? Pag siniraan tayo sa Facebook, huwag tayo mag-post ng paninira sa kanila. But instead, sabi dito, pag binato ka ng tinapay, batuin mo ng gardenia. Okay? Batuin ng, ay di mali, pag binato ka ng bato, batuin mo ng gardenia, okay, ng tinapay. Ganun po dapat ang principle na ginagawa natin mga kapatid. Pag pinagbumura tayo, sinumpa tayo, kung ano yung mga bad words na sinabi sa atin, dapat ang pabalik nun ay blessing sa kanila. Okay? Sabi pa dito, do good to them that hate you. Okay? Do good to them. Gumawa tayo ng mabuti, gumawa tayo ng kabutihan sa kanila, sa mga taong okay, nagagalit sa atin or ayaw sa atin. Again, may mga reasons bakit ayaw nila sa atin. Pwedeng dahil magaling tayo sa office, nag-excel tayo, may mga taong inggitin sa office, no? Galing-galing natin, nag-excel tayo, lagi tayong top employee. Pero may mga taong insecure, okay, ayaw na ayaw sa atin. O kaya sa ah, mga kapitbahay natin, pag pinagkapala tayo ni Lord, siyempre may mga kapitbahay tayong insecure din, okay? Ako, marami akong narinig mga kwento niyan sa mga tao, no? Christians or non-Christians. Okay, pinagawa ng bahay, right? Ito recently lang, no? Pinagawa ng bahay, no? Okay. Tapos yung mga kapitbahay nainggit, no? Pinag-chismis nga siya sa lugar nila. Ayan. Fresh ano pa 'to, fresh na fresh pa yung balita na yan. So, gano'n talaga yung mga tao na may ano yun, kahit wala tayong ginagawa, kahit tulog tayo, nagagalit yung mga tao sa atin, okey. Gusto nila yon, gusto, okay. So, dapat ang respond natin doon ay gumawa tayo ng mabuti, okay. Gumawa tayo ng mabuti sa kanila. Bigyan natin sila ng spaghetti 'pag birthday mo. 'Pag hindi nila tinanggap, okay, next na birthday ng anak mo, bigyan mo ng pansit, okay, gano'n lang. Sabi pa dito, pray for them which despitefully use you and persecute you. So, halaga pong principle dito mga kapatid ay dapat pinagpipray po natin sila. At dapat yung prayer natin ay maayos. Baka kasi pag pray natin, Lord, bumaksak ang bulalakaw sa bahay nitong kapitbahay ko na napakasama. Oo kapatid, no, maayos tayo sa mga prayer natin. Dapat blessing po ang prayer natin sa kanila. Hindi po yung prayer na, Lord, tanggalan mo ng isang tenga to, Lord God. Tanggalan mo to ng dila, Lord, kapitbahay ko ng chismosa. Dapat hindi po ganun, mga kapatid. Amen? So again, the Bible will teach us, will give us the wisdom on how to handle this kind of matter, okay? Paano ba i-handle yung mga bagay na to? Alright, so makinig po tayo ng ilang minutes lang naman to. Tayo abot ng isang oras. Okay? Yan yung Bible verse natin. So, paano sila mamahalin? Bibigyan ko kayo ng 3 puntos. Unang-una, forgive as God forgave you. Magpatawad po tayo, mga kapatid. Sabi sa Colossians chapter 3, verse 13, Colossians chapter 3, verse 13, magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon.
Okay? Nabanggit dito tatlong beses ang pagpapatawad. Magpatawad, magpatawad, pagpapatawad. So, binibigyan ng emphasis po yung pagpapatawad. Okay, alalahanin natin, baka nga mas matigas pa yung ulo natin sa mga tao na yon. Baka mas masama pa tayo sa kanila. Pero ang Panginoon po, pinatawad tayo. Kung ano man ang mga nagawa natin in the past, okay? Napaka-rebelde tayo sa Panginoon. Pero pinatawad tayo ng Panginoon. Dapat ganun po yung maging motivation natin. Paano patawarin ang hindi, alam mo yun, yung tao na hindi nanghingi ng tawad. May mga tao po kasi hindi nanghingi ng tawad eh. Kahit hindi po sila nanghingi ng tawad, patawarin natin sila sa harap ng Panginoon. Amen? Lord, itong tao na to, Lord God, hindi nanghihingi ng tawad, Lord. Hindi nanghihingi ng sorry. But Lord, sa iyong harapan, pinapatawad ko siya. Ano man na nagawa niyang mali. Amen? Dapat ganun po ang ating attitude sa Panginoon. Patawarin natin yung mga tao na yun. Yung mga nanira sa atin, nanakit sa atin, nagmura sa atin, siniraan tayo sa Facebook, kaya hanggang ngayon, hindi ka pa rin titigilan, sinisiraan ka pa rin, mga tao nang bully sa atin in the past. Right? Patawarin natin silang sa umagang ito. Sabi pa nga dito, magpasensya kayo sa isa't isa. Alright? So, sa loob ng simbahan, may meron talagang, alam mo yun, konting awayan. Nangyayari po ito mga kapatid, sa loob mismo ng simbahan, okay? Nagkakaroon ng inggitan, nagkakaroon ng um, konting, ano mo yun, away-away. So, dapat magkaroon tayo ng pasensya. Unawain natin sila. Alright? Baka kasi yung mga tao na yon, yung mga kapatid natin sa loob ng simbahan, baka bago pa lang Christian. Baka bago pa lang sila, baby Christian pa lang sila. Alright? Baka 1 week pa lang Christian yan. Eh, wag agad natin sabihin, to, Christian to, nagisimba lagi-lagi, nagba-Bible study. Ito ugali, unawain po natin sila. O kaya baka may problema sila, unawain natin. Amen? Patawarin natin sila mga kapatid. Okay? Ito po yung sasabi ng Biblia. Forgiveness is setting people free. Okay? Pag nagpatawad tayo, parang pinapalaya na natin yung tao na yun sa kulungan. Kasi yung mga tao po na yun ay nakakulong po sa inggit, nakakulong sa hinanakit, baka may trauma sila in the past, o kaya ganun talaga ugali nila. So, pag nagpatawad po tayo, parang pinapakawala natin sila. Alright? At ganun din po ang balik nun sa atin. Pag pinatawad natin ang mga tao na yon, parang pinapakawalan na natin yung ating sarili. Okay? Nakakawala tayo saan? Sa init ng ulo, sa hinanakit, sa unforgiveness, sa bitterness, sa rejection. Nakakawala po tayo. Nagkakaroon po ng freedom, nagkakaroon po ng deliverance sa atin. Pag hindi po tayo marunong magpatawad sa tao, nakakulong po tayo. Alright? Sa deliverance mga kapatid, pag meron akong pinag-pray over, deliver sa deliverance, lagi ko silang tatanong, may mga tao ka bang di pinapatawad? Taong nagagalit. Kasi ito po ay open door ng kaaway. Pag hindi tayo marunong magpatawad, nagiging open door to ng demonyo para pumasok sa atin. May mga dala ng sakit, karamdaman, matinding problema na mahirap solusyonan. Okay? Ganun po. May kilala po akong ganito, no? Laging sumasakit yung puso niya as in, umiiyak siya. Tapos gusto ko siya pag-pray, pero hindi ako inalaw ni Holy Spirit. After ilang months, mga 3 to 4 months, nakita ko ulit yung tao na to. Umiiyak. Sabi ko, anong problema? Masakit daw yung puso niya. Nahirapan siya huminga. Sasabi sa akin ni Holy Spirit, hindi mo kailangan i-cast out ng demons. Kailangan niya magpatawad ng tao. Kasi nagkaroon to ng business yung tao na to. Marami nang utang sa kanya. Alright? Kayo ako magpautang eh. Kung may nangungutang sa akin, namimigay na lang ako ng pera. Pero pag kaya ko lang kasi yung mag-isip-isip ng mga bagay-bagay na. Eh, wag po kayong mangungutang sa akin kasi bibigyan ko lang kayo ng pera. Mahirap walang pambigay, no? Hindi, wag na lang. So, dun siya, alam mo yun, yung hinanakit niya, dinamdam niya po, naiinis siya sa mga tao na yun, ayaw magbayad ng utang. Okay? Sabi niya, Holy Spirit, i-lead mo siya sa prayer, magpatawad siya. So, sabi ko sa tao na to, magpatawad ka po, yung lahat na ng utang sa'yo, patawarin mo siya. Right at that moment, okay, alam mo yun, nilid ko siya sa prayer, umiiyak siya, talagang totoong-totoo yung pagpapatawad niya. Okay, tapos nagsusuka-suka siya,
Nade-deliveran siya. So hindi ako nagkakaasap ng demons. Sinabi ko lang sa kanya, patawarin mo. Nagsusuka-suka siya. And then, praise God, simula nun, hindi na sumasakit yung puso niya. Alright? Naging okay na lahat. Pag hindi po tayo marunong magpatawad, nakakulong po tayo. Okay? Lugi po tayo mga kapatid. Kaya pas piliin natin magpatawad. Amen? Mas piliin natin magpatawad po. Kahit, again, nauunawan ko, valid na valid po na na nasasaktan tayo, pwede tayong magalit. Valid po yan mga kapatid, may emotion tayo. Right? Kahit sino man tao na hindi nagalit, sino ba? Lahat ng tao po nagalit, lahat po ng tao, nagkaroon ng sama ng loob. Pero again, lugi tayo pag hinayaan natin yung hinanakit na yan sa puso natin. Kaya mas okay po, we need, just choose to forgive people. Okay? Pag pinatawad natin yung tao, magkakaroon ng kapayapaan sa puso natin. So pag nakikita natin yung mga tao na yon, naririnig yung mga pangalan nila, parang wala na sa atin kasi malaya na tayo, malaya. May kapayapaan na. Peaceful na yung utak, yung puso. Kasi, pinatawad mo na yung tao. Alright? At malaking pagpapala sa iyo yun kasi natuwa ang Panginoon sa iyo. Right? If we forgive others. As God forgave us. Tandaan natin, pinatawad tayo ng Panginoon. Amen? Next. God is the judge. Alright? Number 1, forgive as God forgave you. Then number 2, God is the righteous judge. Ang Diyos ang hukom. Hindi po tayo yung judge para magbigay sa kanila ng kaparusaan. Okay? Sabi sa Romans chapter 12 verse 19. Okay, Romans chapter 12 verse 19. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Oh, grabe, liwanag, no? Ipaubayan ninyo iyon sa Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ulitin ko po, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Huwag tayong gaganti. Amen? Pag minura tayo, huwag na nating murahin. Okay? Pag nagsalita ng mga curses, mga pangit na mga salita, paninira, huwag nating gagantihan, okay? Pag sinisiraan tayo sa Facebook, okay, pinapatamaan tayo sa Facebook, wag na wag po tayo mag-post at pinapatamaan din natin sila. Okay? Pag sinaktan tayo physically, wag natin sasaktan. Alright? May nakita nga ako sa social media. Facebook ata to, sa YouTube. May nag-preach. Sa Amerika, may nag-preach. Maniwala kayo sa grabe. Sinapak niya sa mukha. Oo, habang nag-preach siya. Sa kalsada yun, may hawak siyang megaphone. Sinapak siya. Grabe. Tapos sabi niya sa tao na yun, yung nanapak sa akin, sabi niya, Brother, I forgive you. God bless you. You need Jesus Christ. God loves you. Okay. Grabe yung heart, no? Siguro pwede naman niya sabihin, papakulong kita. Alright. Sa batas kasi, pwede naman niyang ipakulong yon kasi physical abuse po yon. Pero mas pinili niya magpatawad. Kagaya po ni Stephen sa Acts chapter 6 or 7. Ano ba 7? Diba, pinagbabato siya pero hindi po siya gumante. At hindi siya nagpray na, Lord, bumagsak ng mga bulalakaw sa mga taong ito. Hindi niya pinagpray. Bagkos, ano pong ginawa niya? Ipinalalangin na lang niya. Ginawa rin po ng Panginoong Isus yan. Okay? Pinatawad, hindi gumante, pinaubayan na lang sa Diyos. Okay? Wag na wag po tayong gaganti mga kapatid. Okay? Ipaubayan natin sa Diyos. Hayaan natin ng Diyos ang kumilos. Medyo nakakatakot yung part na to eh. Okay? Marami kasi akong kilala, as in literally marami akong kilala, mga pastors, leaders, yung mga taong naninira sa kanila, namatay. Yung ilan, nagka-stroke, bedridden, pero hindi nila pinagpe-pray na ganun mangyari. Alright? Makilala ko to, mga personal
ko to kilala. Grabe ano. Kilala ko yung mga tao rin na naninira sa kanila. Nambabato ng mga pangit, naninira. Mga ilang araw, grabe, na stroke. Worst pa nung ilan doon namatay. Alright? Kaya, ayahan natin sa Diyos, kung hanggat maaari, alright, hanggat maaari po, ipanalangin agad sila. Lord, wag mo silang parusahan. Ganun dapat po yung ating takbo sa Panginoon. Lord, kung sino man yung naninira sa atin, tumakbo agad tayo sa Panginoon at ang ipag-pray natin, Lord, wag mo silang parusahan. Lord, wag mo silang, yun, walang mangyaring masama sa kanila. Dapat ganun yung heart natin sa Panginoon. Lord, yes Lord, nagkasala sila. Lord, please, pag maraming naninira sa akin, dumaan kasi ako sa bagay na yan. Maraming naninira sa akin. Kahit hindi pa pandemic. Siyempre, dumadaan tayo sa ganyan. Persecutions, inggit, even sa workplace. Ang takbo ko sa Panginoon, natatakot ako. Bakit? Kasi pwedeng, okay, I'm not saying na gagawin agad ng Panginoon, pero pwedeng hampasin sila ni Lord, okay? Kasi mga anak tayo ni Lord, right? Mahal tayo ng Panginoon. Tatay natin siya sa langit, okay? God cares for us. Ayahan ba ng Diyos, ng Ama natin sa langit na ganunin lang tayo ng mga tao? Siyempre, ang Panginoon kikilos. Okay, nasa Panginoon. Kahit nga po hindi unbelievers eh. Lahat ng mga bagay na masasama ginagawa ng tao, may kapalit siya na masama. Mga bagay na hindi maganda. Okay? So, natatakot ako para sa kanila. Tumatakbo agad ako sa Panginoon. Lord, please, Lord, walang mangyaring masama sa kanila, Lord. Please, Lord, patawarin mo sila. Okay. Mga kapatid, huwag tayong mag-pray ng, Lord, bumagsak ng bulala ako sa bahay nila. Panginoon, hampasin mo sila, Panginoon. Magpakilala ka sa kanila para madisiplina. Please, huwag natin gagawin yun. Hindi natin alam yung pinag-pray natin. Mas okay na lang na pagpalain natin sila sa prayer. Okay? Amen? Kagaya ni Moses. Grabe to si Moses, no? Yung mga Israelita talagang harap-harapan siyang iniinsulto. Harap-harapan. Pero ito ang takbo ni Moses sa Lord. Lord, patawarin mo sila. Tapos ang Panginoon, hahampasin na yung Israel, no? Paparusahan na. Pero si Moses nagmamakaawa. Lord, kay Panginoon, patawarin mo sila. Alalahanin mo yung mga pangako mo kay Abraham, Isaac, and Jacob. At ganun po ang ating puso sa mga taong naninira sa atin. That's how we love our enemies. Amen? Proverbs 24:17. Tingnan niyo po sa Bible niyo, maganda po ito, no? Highlight niyo po ito sa Biblia niyo. Proverbs sa Tagalog Kawikaan 24 verse 17. Huwag mong ikagalak ang pagbagsak ng iyong kaaway ni ang kanyang kapahamakan. O maliwanag, huwag nating ikagalak, huwag tayong maging masaya kapag nakikita natin yung mga tao na yon na bumabagsak or napapahamak. Basahin ko ulit na, huwag mong ikagalak ang pagbagsak ng iyong kaaway ni ang kanyang kapahamakan. So let's say may taong talagang inggit na inggit sa'yo. May taong lagi kang sinisiraan sa Facebook. Inaaway ka. Tapos after ilang days, nagkasakit to ng malubha. Huwag tayong mag-praise the Lord. Praise the Lord! Ayun, buti nga sa'yo. Ble, ble, ble. Buti nga sa'yo. Wag. Dapat mag-grieve yung heart natin. Malungkot po tayo sa kanila. Umiyak tayo sa Panginoon. Lord, please, pagalingin mo yung mga taong ito, Lord. Pagalingin mo yung taong ito, Lord. Patawarin mo sila, Panginoon. At ganun po ang ating prayer. Okay? Wag nating ikatuwa yon, mga kapatid. Wag tayong matuwa sa pagbagsak nila. Mahirap, no? Sabi ko sa inyo, mahirap magmahal ng mga mga masama mga ugali. Pero kailangan natin gawin yan, mga kapatid. Alright? Di pa ba kaya? Huwag tayong gaganti ng masama sa tao. Last, number 3. Wait lang, baka may mga chat kayo, basahin ka. Okay. Number 3, make peace with your enemies.
Ito ang super hirap sa lahat. Okay? Kakayanin nating ipag-pray sila eh. Kakayanin nating, alam mo yun, patawarin sila sa harap ng Panginoon. Pero, paano kung kailangan natin silang kausapin? Kailangan natin silang, alam mo yun, upuan, pag-usapan. Make peace with your enemies. Sabi sa Hebrews chapter 12 verse 14, sikapin ninyong makasundo ang lahat. Basahin po natin ulit. Hebrews 12:14, sikapin ninyong makasundo ang lahat. Make peace, okay? Make friends. Pursue peace, sabi sa English po. Pursue peace. Baka naman kasi maraming nagagalit na tao sa atin sa office, baka kasi masama ugali natin. Giging real talk lang tayo dito, no? Baka naman pa-victim lang tayo. Inaaway ako ng ka-workmate ko. Inaaway ako ng boss ko. Baka naman kasi masama ugali natin sa office. Huwag tayong pa-victim, no? Tayo naman yung pasaway din. O kaya sa eskwelahan, mga estudyante. Naaway ako, binubuli ako. No? Sinisiraan ako ng mga classmate ko. Baka naman kasi pasaway tayo sa loob ng eskwelahan. Kaya naaway tayo. Baka naman naninira rin tayo. So sikapin natin makasundo ang lahat ng tao. Amen? Pursue, okay? Make peace with all people. Particularly po yung mga taong naninira sa atin. Okay? Sabi po sa Matthew chapter 5 verse 25, okay? Matthew 5:25, kung may ibig magsakdal sa iyo, makipag-ayos ka kaagad sa kanya bago makarating sa hukuman ang iyong kaso. Kung hindi ay dadalhin ka niya sa hukom at ibibigay ka nito sa tanod at ikukulong ka naman sa bilangguan. So, bago lumala ang problema, bago lumala ang gusot, bago lumala ang pagkakagalit, okay? Ayusin agad. Kausapin yung tao. Brother, sister, okay? O kaya pare, kumare, okay naman mag-usap tayo saglit. Okay, nakakarinig kasi ako ng mga balita, may mga sinasabi ka sa akin hindi okay. Meron ba akong nagawang mali sa'yo? Patawarin mo ako, sorry. Alright? Patawarin mo ako kung ano man yung bagay na yan. Meron na ba sa inyo nakagawa ng ganyan? Praise the Lord. Mahirap yung bagay na ito mga kapatid. Sorry kapatid kung ano man nagawa ko sa'yo, patawarin mo ako. Mga ganang bagay. Make peace with them. Okay, mga kapatid. Magpakumbaba po tayo sa kanila. Kahit na sabihin natin silang may mali, okay, natutulog lang tayo tapos sinisiraan tayo, magpakumbaba tayo, tayo na po ang kumilos. Makipag-ayos agad sa kanila. Kasi pwedeng lumala yan. Okay, pwedeng lumala, baka mag-recruit pa yun ng mga kaibigan. Baka instead na isa lang yung kaaway mo, magiging 10 pa kasi nag-recruit pa siya. Okay? So, ganun lang po mga kapatid. How to love our enemies? Unang-una, forgive them as God forgave us. Maging motivation natin yung pagpapatawad ng Panginoon sa atin. And then, next, mayaan natin ang Panginoon na kumilos. Huwag tayong gagante. Lastly po, make peace with them. Kumilos po tayo, makipag-ayos agad, makipagbati agad tayo, magpakumbaba tayo. Right? Kainin na natin yung fried chicken natin. Okay? At last na Bible verse na bibigay ko sa inyo, Kawikaan 25:21, okay? Proverbs 25:21, kapag nagugutom ang kaaway, ang iyong kaaway, pakainin mo at painumin kung siya'y nauuhaw. Pag gutom, pag nauuhaw ang ating mga kaaway, pakainin, bigyan ng inumin, okay? Very practical po yung advice ng Book of Proverbs 25:21. Let's say meron kang kapitbahay na talagang sinisiraan ka. May kakalala ako nito, no? As in, grabe, maniwala kayo sa hindi. Sabi ko, hindi ko kaya gawin yung ginagawa nito, ah. Bata pa akong Christian na na, may kilala akong pastor na ganito. Grabe. Ang daming taong nagpe-persecute sa kanya. Alam mo ginagawa niya? Lagi niyang binabate pag nakikita niya. Okay? Binibigyan kung ano yung maaari niyang ibigay. Okay? Aside sa prayer, may ginagawa siya.
ginagawa niya ng mga mabubuti. Okay. Ayun, eventually, naging maayos yung mga tao na yun. Ginagalang na siya. Kung birthday mo, kapatid, bigyan mo siya ng spaghetti. O kaya, pag hindi niya tinanggap, okay lang. Bumawi ka next time. Birthday ng asawa mo, bigyan mo na ulit ng handa. Okay? Eh, ma-pride yung kapitbahay mo, lagi kang inaaway. Hindi tatanggapin yan. Birthday ng anak mo, bigyan mo ulit ng handa. Lagi mong bigyan. Sa Pasko, sa bagong taon, lagi mong bigyan. Okay? Sinabi ng Biblia yan, no? You put coals, parang naglagay ka sa kanila ng baga sa ulo. Baga, di ba? Ganun po yung mga kapatid. Sa office ninyo, ganun din. Bigyan mo ng chocolate yung naninira sa'yo. Alright? Kausapin mo. Mga ganun-ganun. Alright? Ganun po ang principle na binigay sa atin ng Biblia. Okay? By God's grace, magagawa natin yan. Hingi tayo ng grasya ng Panginoon. Again, valid po yung mga emotions natin. Valid yung hinanakit natin. Right? Pero again, huwag natin hayaan yung mga unforgiveness, bitterness, and hurts na manirahan sa puso natin. At the end of the day, tayo ang lugi. Tayo ang nasa bilangguan. Okay? Dapat maging ilaw tayo sa kanino mang tao. Particularly po sa mga taong nang-aaway sa atin, nag-persecute sa atin. Okay? Ito yung mga practical principles na binigyan ng Bible on how to love our enemies. Amen po ba mga kapatid? So, bago natin to gawin, mag-pray muna tayo. Lord, I need your grace. I need your love, compassion. Ayahan natin ang Panginoon mag-minister muna sa atin through the Word of God and through the Holy Spirit. Mahirap magpatawad pag walang kapatawaran ng Panginoon. Okay? Mahirap gawin yung mga good things na to. Mahirap magbigay ng chocolate sa ating kaaway, okay, without the help of the Holy Spirit. So magpa-guide, magpatulog tayo sa Holy Spirit. Okay? Pag mayroon tayong mga kaaway, mangingi tayo ng wisdom. Lord, anong gagawin ko dito? Okay? Then papaalala sa ni Holy Spirit, yung tinuro sa morning prayer, oh, ito gawin mo. Okay? So kaya nga po, kung sinulat mo yan, mayroon kang babalikan. Okay? Let us pray. Father in heaven, in the name of Jesus, Lord, nagkakamali din po kami, Panginoon. May mga times na kami ang dahilan bakit nagagalit ang mga tao sa amin. Lord, show us our faults. Kung ano man yung mga mali namin nagagawa, Panginoon, towards people, patawarin mo kami, baguhin mo kami. Lord, sino man tao na nasasaktan namin, God, patawarin mo kami. Lord, pinapatawad po namin ang lahat na nagkakasala sa amin. In Jesus' name, Lord, we forgive them before you. We bless them. We love them, Lord God. Panginoon, kung may sakit sila, pagalingin mo sila. God, kung naghihirap sila ngayon sa mga problema, tulungan mo sila. Sa mga unbelievers na naninira sa amin, Lord, iligtas mo sila, makakilala sila sa iyo, baguhin mo sila in Jesus' name. Sa mga family members namin, Lord God, mga kamag-anak na naninira sa amin, Lord, we love them. Ang Panginoon, yung pag-ibig mong kumilos sa mga pamilya namin in Jesus' name, sa mga classmates, mga katrabaho namin, Lord God, ay God, pagpalain mo sila at tulungan mo kami by your grace, by the Holy Spirit, by the Word of God, na makipagkasundo kami sa mga tao na iyon, magkaroon ng reconciliation, restoration in the name of Jesus Christ. Wala nang pag-aaway-away, inggit, galit. We release we release, Lord God, the spirit of hatred. God, we release yung rejection, bitterness, unforgiveness. Inaalis namin to. We renounce it, Lord God, sa aming buhay in the name of Jesus Christ. God, thank you, God, sa deliverance. Thank you sa freedom, Panginoon Diyos. We are set free. Thanks sa peace. Thanks sa love, compassion. At Lord God, maging ilaw kami sa sanlibutan. Maging ilaw kami sa mga kaaway namin, Panginoon Diyos. We believe, Lord God, time will come na magkakaayos ang bawat isa, Panginoon. We give you the glory, we give you the praise, Lord God. Pagpalain mo, Lord God, ang buong SFC. Pagpalain mo, Lord God, si Brother Roland, si Ate Rochelle, sa kanyang delivery ng baby, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus. Maayos, normal, Panginoon Diyos, ang delivery ng baby nila sa pangalan ni Jesus. Pagpalain mo, Lord God, si Bishop Abner. Pagpalain mo, Lord God, yung mga advisors ng SFC. Pagpalain mo yung mga BMs. Pagpalain mo, Lord God, ang mga
admins and leaders. Pagpalain mo ang bawat isa sa SFC connected sa pangalan ni Jesus, mga local churches ng bawat isa, mga pastors, leaders, mga congregations ng church nila, Panginoon Diyos. We speak blessings, favoring grace, healing, deliverance sa bawat isa, sa mga pamilya namin, Lord God, na maligtas, makakilala sa iyo, Lord God. We pray, Lord God, sa buong body of Christ, patuloy ang paglago ng mga gawain, Lord God, sa pangalan ni Jesus. We pray, Lord God, sa buong bansang Pilipinas. Lord God, iligtas mo ang aming presidente, si President Marcos Jr. God, iligtas mo si Vice President Sara Duterte. God, lahat ng national government, Lord, sa local government at lahat ng mga Christians, Lord God, na nasa government ay gamitin mo maging ilaw, Panginoon. Gamitin mo to preach the gospel in the name of Jesus Christ. Patawarin mo ang buong bansang Pilipinas. Lord God, wag mo ayan, Lord God, na yung SOGI bill at yung same-sex marriage, yung abortion ay mapabatas sa bansang Pilipinas, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus na hindi ito mangyayari. In Jesus' name, we plead the blood of Jesus Christ sa buong bansang Pilipinas. Pagpalain mo, Lord God, ang buong bansang Israel in the name of Jesus Christ. Ang bansang Israel, Lord God, ay bayan mo, maligtas sa mga Jewish people at Lord God, na patuloy ang maayos ang relationship ng bansang Pilipinas at Israel sa pangalan ni Jesus. At sa mga persecuted countries, Lord God, na sila'y patuloy mong palakasin, patatagin, God, encourage na sila tumigil, magpatuloy sila, Lord God, sa pananampalataya in Jesus' name. Lord, ihanda mo kami sa iyong pagbabalik. Makita mo kami, Lord God, na nakasuot na damit, na puti, Panginoon Diyos, may pananampalataya sa Panginoon, namumuhay na may kabanalan, Lord God, ginagawa ang mga ministries na binigay mo sa amin, Panginoon. At Lord God, na hindi masayang ang aming mga pagpapagal sa mundong ito. Lord God, time will come that we will receive our eternal rewards in heaven. Thank you, Jesus Christ. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon Diyos. It's your promise na ang iyong pinasimula sa amin ay ito'y pagtatapusin mo, Lord God, hanggang sa iyong pagbabalik. Pagpalain mo, Lord God, ang bawat isa. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Sabihin po natin, Amen.